Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, mga kaibigan, latest update tungkol dito kay Kibuloy na tago ng tago. Nasa Davao lang pala ito. Kinumpirma 5 beses na lumipad ang helicopter nitong si Kibuloy. Nako, matindi ito mga kaibigan, sapagkat ilang buwan na ho ito simula nang nilabasan ng warrant of arrest ay hindi pa ho nahuhuli. Marami po ang mga espekulasyon na nasa Davao itong si Kibuloy. Batang tanong, bakit hindi nahuhuli? 5 beses kinumpirma na lumipad ang helicopter. Sino ang sakay ng helicopter? Ito nga ba ay sakay itong si Kibuloy? Ito nga ba ay may katotohanan na nagtatago si Kibuloy? Diyan lang po sa himpapawid, sakay ng helicopter, kaya hindi mahuli? Iyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Pampagana, shoutout po sa lahat para sa lubos niyong pangunawa dito sa ating bibigyan ng kaunting komentaryo. Ay gusto ko pong ihatid sa inyo. Ito, samahan niyo ako na panoorin, pakinggan itong latest update tungkol dito sa 5 beses na lumipad ang helicopter nitong si Kibuloy. Ayon dito sa Regional TV News, ay kaap kinumpirma na 5 beses na lumipad ang chopper ni Kibuloy sa Davao City. Aba, medyo marami-rami yun. 5 beses lumipad. Ituloy po natin mga kaibigan ang kumpletong detalye. Ito, babasahin ko po sa inyo at pagkatapos nito ay bibigyan po natin ng kaunting komentaryo na naaayon dito ho. Sa ika nga po'y binasa ko para lubos nyo pong maunawaan. Helicopter ni Kibuloy, bantay sarado na. Aba, talagang baka wala na itong lusot. Dahil helicopter ni Kibuloy, bantay sarado na. Ay dapat bantayan nyo ay si Kibuloy. Hindi po yung helicopter. But anyway, idiretso po natin. Bantay sarado na ng Civil Aviation Authority of the Philippines CAAP Davao ang private chopper ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa CAAP Davao, ito ang tanging magagawa nila sa gitna ng kawalan ng hold departure order laban kay Kibuloy. Wala po bang departure hold order? Ito nga si Kibuloy. Ay ayon dito sa ating ika nga po'y binabasa na latest update. Wala pa pala. Ngayon ko lang nalaman. Dagdag pa nito, 5 beses na ispatan lumipad sa Davao City mula Mayo 1 hanggang Mayo 14. May 1 hanggang May 14 ang chopper ni Kibuloy at ang pinakahuli nitong nakaraang linggo. May ruta ito mula sa hangar patungong Barangay Tamayo at vice versa. Base sa manifesto, hindi kasama si Kibuloy sa mga sakay ng chopper. Ayun, hindi daw po kasama itong si Kibuloy na sakay ng chopper. Okay, tuloy po natin. Sakali namang namataan si Kibuloy na sakay ng chopper at paalis ng Davao, ay agad daw sila makikipag-ugnayan sa Vision Security Office. Dalawang arrest warrant
ang kinakaharap ni Kibuloy. Unay, ang inisyu ng Davao Regional Trial Court para sa paglabag sa child abuse law, partikular ang provision sa sexual abuse of minors and maltreatment. At ang ikalawang arrest order ay mula sa Pasig City Regional Trial Court para sa qualified human trafficking case. May arrest warrant din si Kibuloy mula sa Senado at sa Federal Bureau of Investigation sa Estados Unidos. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nadadakip o lumulutang si Pastor. Aba, matindi. Talagang 5 beses, mga kaibigan. At bantay sarado. Itong chopper ni Kibuloy. At bakit nyo pa babantayan? Ay ayon nga sa inyong report, ay hindi sakay di si Kibuloy. Ay sino pang babantayan nyo dyan? Diyos medyo. Parang itong mga report na ito ay hindi po ugma. Hindi akma, ibig kong sabihin. Hindi related dito sa mga sinasabi. Na 5 beses nakita, wala doon si Kibuloy. Pinapatunayan ho dito na wala doon si Kibuloy hindi sakay. Base sa manifesto na isinubiti ho diyan po sa CAAP. Ano ba ang panuntunan ho nila? Ano ang panuntunan ng CAAP o rules and regulation kapag mayroong sasakay na chopper? I'm very sorry. Kapag mayroong lilipad na chopper, ay yan po ba ay nagkakaroon kayo ng kakulang inspeksyon bago lumipad ang chopper patungo doon kung saan sila pupunta? Datapwat nabanggit ko mga kaibigan sapagkat importanteng mahalaga itong katanungan natin ito. Kung wala pong inspeksyon bago umalis ang chopper para alamin kung sino-sino ang sakay nito at kung ano ang mga sakay nito, yan po ba ay allowed na inspeksyonin? At kung hindi man po ito nagkakaroon ng pag-inspeksyon at basta umaasa lang ho sa sinabnit, kung sino man ang piloto nito, ay magsasubmit ng manifesto na ito ang sakay ko, ay madali yung makalusot. Diyan si Kibuloy. Kung diyan ho kayo magbabase, ay madali yung sabihin doon sa manifesto na sinabnit na hindi sakay si Kibuloy. Ako lang ang sakay nito, piloto, co-pilot, at itong mga tauhan ni Kibuloy. Pwede po sabihin yan. Naitanong po natin at natalakay, ako po ay nagtatanong lang. Para maliwanagan po tayo. Dahil mukha hong lumalabas na nagtatago-taguan tayo dito. Madaling sabihin sa madaling salita na si Kibuloy ay hindi ho sakay. Katulad nga po ng nasabi ko, kung walang kaukulan na pag-iinspeksyon bago umalis ang chopper, ang helicopter, tungo sa pupuntahan, ay madali pong makalusot itong si Kibuloy. Mga kaibigan, pasintabi na ako po ay nagtatanong kung ano ho CAAP. CAAP shout out. Kung ano ho ang batayan nyo, patuntunan, rules and regulation bago umalis ang isang helicopter patungo po sa paruroonan. Ay para naman po sa lubos na maunawaan ng ating tambayan dahil ang tambayan ay inip na at nandyan po ang pagdududa dahil sa galaw ho ng dirty money, maduming pera ni Kibuloy, ang lahat ho ay natatapalan. Pwede ho mangyari yan nang dahil ho sa pera ay hindi nahuhuli si Kibuloy. Mga kaibigan, hindi ho sakay ng chopper si Kibuloy. Hindi ho sakay ng helicopter si Kibuloy. Anong kapalit? Ito isang punto de vista, public opinion. Muli kong ulitin, hindi ho sakay ng chopper si Kibuloy.
dahil sa maduming pera. Alam ko, nakuha nyo na ho ang gusto kong ipunto. Kaya gusto po naming malaman, patunayan nyo po kaab, ilatag nyo kung ano ang tunay na panuntunan nyo, rules and regulation, para ma-identify kung sino ang sakay ng chopper bago malis. Nandiyan po ang pagdududa ng taong bayan. Hindi po nagdududa ang taong bayan base sa kanilang kuro-kuro at sariling pananaw. Nagdududa po ang taong bayan kasama ko dahil sa galawan ng mga paliwanag nyo diyang kaap, sa mga paliwanag ng mga kapulisan before, ay nandun po ang pagdududa ng taong bayan. Diyan po sila nagbabatay. Mga kaibigan, mantakin mo, 5 beses lumipad ang chopper, identify nyo at kinumpirma nyo kaab. Kinumpirma nyo din na hindi sakay itong si Kibuloy. But anyway, baka nga hindi naman sakay, pero madaling sabihin, ang gusto kong ipunto, madaling sabihin na hindi sakay doon si Kibuloy. Kaya ipaliwanag nyo, ilatag nyo, ano ang panuntunan nyo, ano ang regulation, inuulit ko, para ma-identify at masigurado nyo kung sino ang sakay, kung ano ang karga ng chopper. Ay baka umaasa kayo sa sinabnet ng piloto ng manifesto na ito ang sakay. Ako lang at ang co-pilot at mayroon pang iba, hindi kasama si Kibuloy. Ay useless so yan. Madaling gawin yan, mga kaibigan. Naku po, ay yan ang sarapan nating talasanan talakayin ito. Maubos na naman nating oras, mga kaibigan. At ang maliwanag ko dito, si Kibuloy ho ay hindi pa nahuhuli. Subalit ang kanyang chopper ay paikot-ikot lang na 5 beses at kinumpirma ho ng kaab, hindi po sakay doon si Kibuloy. Ayun no, diyan po sa kaab. Mga kaibigan, gusto ko pong hingi ng inyong panig na ano ang reaction nyo dito. Naniniwala po ba kayo na hindi sakay si Kibuloy ng chopper na 5 beses na nakita na lumipad, mga kaibigan, ngayong buwan ng Mayo? Any reaction? Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Nako po. At ito po muna ang ating latest update. Abangan po natin. Pasensya na ho. At marami po ang nagbibigay, nagpapatid ng kanilang message sa messenger na kung pwede daw ay talakayin natin ito, bigyan ng part 2. Kasi yung una ho, ay natalakay na rin natin ito, mga kaibigan. So yan po ang latest update, mga kaibigan. Abangan po natin ito kung ano pa ang latest development. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.